Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Isa na naman pong malaking balita ang umuugong dito sa mundo ng crypto at saka stock market. Si Bitcoin, ang tinaguri ang hari ng cryptocurrency, ay bumagsak sa presyong $94,000 mula sa mas mataas nitong value. Samantala, ramdam din ang impact sa global stock markets tulad po ng S&P 500, Nasdaq at saka Dow Jones, kung saan ay bumagsak din ng malaki nitong nakaraang linggo. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po kay Ginoong Jim Cramer, isa po siyang kilalang financial analyst at saka host ng CNBC's Mad Money, ito raw ang tamang panahon para bilhin ang fear. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At dapat ba nating sundin ang kanyang payo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni Bitcoin. Ang presyo po nito ay bumaba sa $94,000 matapos pong magbigay ng bagong policy ang Federal Reserve. Binawasan po kasi ng Fed ang interest rates ng 0.25% na ngayon ay nasa 4.25% hanggang 4.5%. Kasabay po nito ay sinabi rin ni Chairman Jerome Powell na magiging mas mabagal ang pagbawas ng interest rates sa taong 2025 kumpara po sa inaasahan ng market. Ang hawkish stance na ito ay nagdulot ng pangamba sa mga investors, kaya't bumagsak ang presyo ni Bitcoin at pati na rin ang iba't ibang stocks sa market. Ngayon ay paano naman po apektado ang stock market? Hindi lamang po crypto ang naapektuhan. Ang mga pangunahing indices tulad po ng S&P 500 ay bumaba ng halos 3% sa nakaraang 5 araw. Ang Dow Jones naman ay bumagsak ng 3.43% at ang Nasdaq Composite ay bumagsak ng mas malala sa 4.12%. Sa crypto market, higit na $1.3 billion ang na-liquidate sa loob lamang ng 24 oras. Kaya isipin po ninyo yan, mga ka-crypto, napakalaking halaga po nito. Ngayon ay ano naman po ang sinabi or pahayag ni Ginoong Jim Cramer dito. Ayon po sa kanya, ang mga market downturns o pagbaba ng presyo ay magandang oportunidad para bumili. Tinawag niya itong buy the fear. Ibig sabihin, sa panahon po ng takot at kawalang katiyakan, maaring mag-invest ang mga handang kumuha ng risk para makapag-profit kapag bumalik sa taas ang market. Pero teka, alam nyo ba? Kung kilala nyo ba itong si Ginoong Jim Cramer, sapagkat isa po siyang napaka-kontrobersyal na personalidad. Sa crypto community ay kadalasang pinagtatawanan po ang kanyang mga prediction or hula dahil may mga pagkakataon na tila kabaliktaran ng mga sinasabi niya ang nangyayari. Pero ngayon ay tila mas tumutugma ang kanyang payo or advice sa kasalukuyang market sentiment. Ang mga salitang buy the dip ay trending sa crypto community na siyang nagpapakita po ng interest na bumili ng Bitcoin habang mababa pa ang presyo nito. Yan, opo mga ka-crypto. Ayan, may mga malalaking pangalan sa crypto space na tumugon po sa ideyang ito. Yan, ang payo ni Ginoong Jim Cramer. Si Ginoong Justin Sun, siya po ang founder ng Tron, ay bumili po siya ng karagdagang crypto assets. Ang bansang El Salvador naman na kilala sa pro-Bitcoin na bansa ay bumili ng dagdag na 11 Bitcoin. At yan po ay nagkakalaga ng mahigit $1 million. Ang mga ganitong balita ay nagpapakita po na may tiwala pa rin ang ilang mga investors sa long-term potential ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa presyo ni Bitcoin? Siyempre, hindi po mawawala ang mga technical analyst sa usapang ito. Ayon po kay Rec Capital, base po sa mga nakaraang cycles ni Bitcoin, kadalasang nagkakaroon po ng major corrections pagkatapos po ng 6 hanggang 7 linggo na price discovery.
Yan, sa kasalukuyan ay nasa ikapitong linggo na po tayo. Kaya posible pa ang mga karagdagang pagbaba ng presyo ni Bitcoin. Yan, si Ginong Ali Martinez naman. Ayan, siya naman po ay nagsabi na kung babagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $96,000, maring bumaba pa ito sa $90,000 o baka umabot pa sa $85,000. Yan. Meron na rin isang analyst na si Wick na nagsabing ang kasalukuyang downtrend ay kahalintulad ng mga corrections noong taong 2017 na bull market. Noon ay nagkaroon po ng 30% hanggang 40% na pagbaba bago po muling nagpatuloy ang pag-akyat ng presyo ni Bitcoin. Yan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Bitcoin. Ayan, kung ikaw po ay isang crypto trader o investor ni Bitcoin, maaari pong magdulot ito ng halo-halong emosyon. Una ay ang pagbaba po ng presyo ay magandang oportunidad para bumili ng Bitcoin kung ikaw ay naniniwala sa long-term potential nito. Tandaan, marami po ang naniniwala na nasa bull market pa rin tayo kahit pa may mga short-term corrections. Pero ito pa rin ay paalala na ang crypto ay napaka-volatile. Kung ikaw po ay isang bagwang investor, malagang wag pong magmadali. Siguraduhin naiintindihan mo po ang risk at mag-invest lamang ng perang kaya mong mawala. Wag na rin po tayong magpadala sa hype. Pag-aralan po natin ang market bago po tayo magdesisyon. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan mga ka-crypto, ang bawat market downturn ay isa po itong pagkakataon. Kung susundin po natin ang payo ni Ginoong Jim Cramer na buy the fear, kailangang meron po tayong sapat na kaalaman at tapang para harapin ang risk. Ang ganitong mga sitwasyon ay maaari pong maging turning point sa ating investment journey. Pero laging tandaan na ang pag-iingat at tamang diskarte ang siyang susi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.